Natin ang proseso! Kayo mismong lumalabag sa batas! Dapat parinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Hindi ito optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! Hindi yan optional! Oy! Ulit. Natin ang proseso! Kayo mismong lumalabag sa batas! Dapat parinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Ano ba? Kasi nagsisigaw kayo eh. Alam nyo naman. Para mas maintindihan sinasabi nyo, i-text nyo na lang. Kasi nga pagka-text, medyo di ba? Doon, kung wrong spelling, wrong, pwede nyong i-correct agad-agad. Merong proofreading. Kung nagsisigaw kayo dyan sa labas. Ay, ang hirap nun. Di ba? Nagsisigaw kayo dyan sa labas. Anong gagawin natin? Hindi ito optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! Tapos ang hina ng boses, di ka naririnig. Dapat kalakas sa isa. Magkasinlakas sana kayo ng boses. Ang problema, yung isa pasigaw. Pagdating dun sa nakikinig, baka medyo garalgal na yun. Ikaw naman, hindi ito optional. Pakiusap to. Diba? We are not requesting, we are demanding! Lawyer lang naman! Demanding ka pala eh. Paano ka papatulan yan? Demanding ka pala. Kailangan lang siyang kausapin ng lawyer para walang gulo. General na yan! Doon ilinadaan eh. Ay, wait lang. Ex-general. Hindi naman general. Ay, man, naloloko kayo eh. Ex-general naman. Ex-general, Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Eric sir, any comments sir? Hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. Alam naman natin. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin man lang sandali. Hindi kami pinagbigyan. Grabe Ayaw na to sa iba yung ginamit. What's your next action sir kapag ganito? Pupunta kami sa krame. Okay. And Hindi then, pwede yan. Meron maglakad si Tupacchio ah. Ito, inireklamo namin ito. Ano ba to? Pilay ba si Topacio? Sabi nila maliit lang to. Parang matangkad naman ah. Will not let this pass kasi. Matangkad, liliit. Ano pa kaya pang talaga? 5'1", 4'11" yata height na ito eh. Pabago ba? Ika. Hindi, baka siguro may injured, no? Mga mamamayan, kita po tayo sa krame. Sir, are you expecting na may posibleng ganitong mangyari? Hindi, nagulat kami. Akala namin may decent element. Anong nagulat? Tanga. Ang hirap eh. Kaya ang dami na yung mga karamihan ng mga nito. Maliit nga si Topacio. Karamihan ng mga kliyente nito, nakakulong. Ayan, nadagdag na naman. Naglalakad doon nakaupo. Kita nyo yun? Talagang to si Topacio, wala din sa hulog minsan talaga eh. Biglang nagsisigaw doon, tapos sabi, hindi kami pinakinggan. Hindi kami nagre-request. We are demanding. Ito mo, umaming kagad, demanding daw eh. No? Hindi dapat ganoon. Kala ko makikiusap. Oh. Doon sa liaison officer ni General Pokis is hinahanap po yung abogado kaso they are not around during that. Sorry.
Hindi yata, walang sound yata kanina, no? O yan, sige, ulitin natin from the start. Yung pag-file ng admin ng criminal case against us, is karapatan naman nila yon. Okay. It is their right. Karapatan nila yon. Ngayon, dun sa paglabag na sinasabi nila, wala naman akong nakikita. Dahil unang-una is sila yung wala sa area. Late na sila dumating. Actually, ako nga kanina dun sa liaison officer ni General Pokis is hinahanap ko yung abogado kaso they are not around during that time. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Pokis, we have to go up para i-serve yung warrant. Then Yun naman pala eh. Nagulat. Inabangan na nga dun eh. Nagulat pa kayo. binasahan naman namin ng Miranda rights niya. Okay, we informed him of his case. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording. Okay? We have recording to proof na to show proof na ginawa namin yung tama. Now, doon sa mga abogado nila, bukod sa late sila dumating, is wala silang security clearance to go up doon sa ano. Ayun ha. So, wag kayong feeling victim kagad. Pa-surprise yun. Na-surprise. Ganon. Niloko nyo kami masyado eh. Di ganon. Eh naman pala eh. Tapos hinahanap yung abogado. Mali kasi, pag alam mo may warrant of arrest ka na, pag mamamasyal ka, lalabas ka ng bansa, pagbalik mo, kasama mo, pag mamamasyal ka, isama mo na yung abogado. Paramatic. Pati naman si General Bronner, pinapa-withdraw ni Chabit na mag-withdraw ng support, sabi ni di Boss Leo. Oo nga, kanina yun eh. Ang tawag dito. So, ayan nga, yung ating mga topic, no? Nakita nyo naman, hindi ko alam bakit kailangan pa magsisigaw doon na kung saan alam naman nilang nahuli na. Pero I believe nakapagpiyansa si Pokis, si General Pokis. Gusto ko sana ipakita yung mga asa na ba? Pwede pang ipakita para mas medyo stronger yung presentation natin. Hindi, i-discuss na lang natin. Para hindi tayo masyado mag-overtime. Sabi doon, etong kilala naman nyo, si General Pokis, na kung saan very vulgar siya. One of the retired generals na talagang maingay na maingay, pagdating sa pagbibigay ng kanyang saloobin na gusto niyang tanggain si PBBM. Although marami siyang pagtanggi, sana na pwede natin ipakita. Meron siyang mga pagtanggi na gusto niyang itanggi, Pero marami tayong proof na talagang nagsablay yung kamalbalan nito ni General Pokis kasi right after nung rally, I think it was September 21, kasi in-interview siya, sinasabi niya, hinihikayat niya yung mga kababayan natin and even yung mga others na yung mga si General Bronner din, meron silang meeting. Meron din akong video sana gusto kong ipakita kaya lang medyo time na tayo. Pagka bukas tapusin ko yung natin. Si General Bronner gusto kahit itanggi niya yan, hindi niya maitatanggi kasi nga meron tayong mga videos na kung saan nanghihikayat talaga siya, And it's really inciting to sedition. Yung treason kasi hindi pwedeng treason kasi sa gera, kung may gera lang yun. Di ba? Si kapatid Bolpon man nandyan. Malas ni General Pokis dahil si Topacio Paloy. Yun nga wala rin kasi ito si nakapagpiyansa naman agad ng Judas, di ba?
Madaming pera ang kamoteng yan, 40K, 48K, madatong. Oo nga, no? Hindi, maliit lang kasi yung piyansa eh. Animal! Oy, bakit? Late naman kayo, tapos na tayo eh.